Kamusta po kayo? Muli pong yung lingkod, si Chef Roy. Medyo madilim po din sa kwarto ko pero nagbabasa po ko ng Bible. Mababasa ko po naman, maninag po naman. Ito pong binabasa ko po, ipaparinig ko po sa inyo. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Sa Epeso 2:8 hanggang 9 po, pakinggan po yun, napakaganda po ito. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sinuman. Ano po ibig sabihin ito? Niligtas po tayo ng Diyos dahil sa ating pananampalataya at ito'y hindi bunga ng ating gawa, kundi ito'y kaloob ng Diyos, kaya walang maipagmamalaki ang sinuman. Lagi po sasabi po sa inyo na mabait ka man, kung wala kang banal na espiritu, hindi ka sumunod sa turo ng ating Panginoon Hesus, ay hindi po tayo maliligtas. Hindi tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos. Marami po akong nakikilala, 3 years na hindi kami nagkita. Nung nagkita po kami, ang dami niyang kwento. Nakabili siya ng kotse. Napaaral ng maayos ng kanyang mga anak. Lahat ng bisyo mayroon sa kanya noong magkasama kami noong sa work. Ngayon, inalis po niya. Pag-drugs, sugal, pababae, casino, beer house, at hindi siya makausap ng matino ng kanyang pamilya. Unti-unti po niya inalis yun. Ngayon, wala na siyang bisyo. Wala na talaga kahit isa. At pinaglilingkuran na niya ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at mga anak. At napakabuti na po niyang tingnan. Believe na sa kanya ang mga kapitbahay niya. Natutuwa na sa kanya ang mga magulang niya, mga kapatid niya, at asawa niya at mga anak, mga kamag-anak ng asawa niya, tuwang-tuwa na sa kanya. Pero nung sinabi ko na Bible study kami, wala daw siyang nasagasaan, wala naman siyang kaaway. Ayaw din niyang sumamba dahil alam naman Diyos na kilala daw niya ang Diyos. Mali po, hindi totoo yun. Hindi niya kilala ang Diyos at hindi rin siya kilala ng Diyos. Wala po siyang relasyon sa Diyos. Kaya po siya bumait, kaya inalis niya lahat ng bisyo niya para makaipon siya. Para bumilib sa kanya lahat ng tao na kapaligid sa kanya. Pero wala sa kanya ang Diyos. Wala siyang banal na espiritu na nanguna sa kanya. Hindi ko po sasabi na walang kwenta ang tao mabait. Napakaganda po kung mabait ka, napakagaling mo kung mabait ka. O masungit ako antipati ko, prank ka. Pero kung mabait ka, talagang dapat sumamba tayo sa Diyos at ihiling natin sa Diyos Ama na pagkalooban tayo ng banal na espiritu pangunguna sa atin para sumunod tayo sa turo ng ating Panginoon Hesus. Kasi pag sumunod tayo sa turo ng ating Panginoon Hesus, ay tingin sa ating nakapaligid, hindi na tayo mabait noon sa kanila kasi nga kakontra na natin sila Kaya ka na mabait dahil maraming kaibigan inaproban mo yan. Kahit nga magnanakaw, inaproban mo. Kahit na parehong mag-asawa nga, parehong may asawa na, babae at lalaki, parehong magkaibigan, nagligawan, tinutulungan mo pa nga Mali yun. Ngayon, kung kontrahin mo sila, sumusunod ka sa turo ng Panginoon Hesus na mali yun, pareho kayo may asawa, kaaway mo sila. Kaya ang sasabi ko po na mabait ka sa mga tao pero hindi ka sumusunod sa turo ng Panginoon Hesus, hindi tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Yun naman po mahalaga magkaroon ng relasyon sa Diyos. Hindi na bali yung mga tao na yun kung ayaw sa atin. Okay? Kasi madaling mamatay, di ba? Saan, mabangga, bangungutin. Hindi natin hawak po ang bukas. Kaya ang sabi dito sa sulat ni Pablo, ulitin ko ba? Ayan, ang sulat ni Pablo. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos,
kayo niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Okay, ang inyong sarili, matulungin ka matulungin ka kasi mahinig kang, malambing kang magsalita, mahinig kang kumilos. Para lang doon sa amo mo, para bumili, para lakihan yung sweldo mo, para hindi ka matanggal, gano'n. Yun ang mga plano mo, saka yung mga, kung binata ka man, para bumilib yung magulang ng jowa mo, mga kamag-anak, mga kaibigan. Kung dalaga ka man, ganun din, mahal na mahal mo yung boyfriend mo, nagpakabait ka dahil sa kanya, para ibuto kanila, ng mga kamag-anak ng jowa mo, pero wala sa Diyos ang kabaitan mo. Kaya sabi dito, ito'y hindi mula sa inyong hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kundi ito'y kaloob ng Diyos. Kasi po kung ang kaligtasan, kung bunga ng ating gawa, ang dami pong mga mayayabang na nakakapasok sa langit. Siguro, kasi nga, pagdating sa langit, pagkita yung mga kumpare, oy pare, gangster tayo nung araw mga loko-loko tayo puti nandito ka kasi nga nagbago ako, nagbibisyo ko. Bininta ko yung iba kong arian, pinimigay ko sa mga mahirap. Hindi po ganon. Bukod pa doon, ginawa natin yon, kabaitan yon, at sumusunod tayo sa turo ni Jesus at sumasamba tayo sa Diyos. Lagi tayo nagpapasalamat bago matulog, pagkagising pasalamat din dahil hindi tayo binangungot. Ang tao po ay madaling ma-stroke, madaling mabangungot, kaya makipagrelasyon tayo sa Diyos. Pag nakipagrelasyon po sa Diyos, sa tingin ng mga tao na kapaligid sa atin, hindi tayo mabait dahil kinukontra natin sila ang Diyos po ang daigdig, si Satanas Mabasa po natin sa pangalawang Korinto 4:4. Kasi po, kaya si Satanas ang Diyos ang daigdig ngayon dahil mas sinusunod pa natin ang utos ni Satanas kaysa utos ng Diyos. Muli po yung lingkod, si Chef Roy, pagpaparay po tayo ng Diyos. Iingatan po tayo ng Diyos kahit saan tayo lalakad, manalangin po tayo bago tayo umalis.